Presidente. Halos tapos na kami dito. Sige, pupunta na kami agad pagkatapos. CJ, Manong, may laman pa yung loob. Sumama ka sa akin. Sage, tol. Miyaw-miyaw, sabihin ko sa'yo. Kanina, nag-apply ako sa Zushi Group tapos bagsak ako. Zushi Group, yun yung pinapangarap. Ang mga matatalino, mahirap makapasok. Anong mo naisip yun? Gusto ko lang subukan. Yung babae yon, last time tumanggi pa kay Qin Xiao. Ngayon, diretso na tayo sa porsahan. Kung magtagumpay ito, siguradong malaki ang premyo sa atin ni Qin Xiao. Hihi. Sige, alam ko na. Anong ginagawa nyo? Naglilipat bahay kami. Lipat bahay? Ay inyo? Nakalimutan. Sumama kayo sa akin para magparehistro. Tara na. Tara. AMM? Bakit may kahon pa? Halika. Kuya, saan na? Saan ko ba malalaman? Dahan-dahan. Sige, ilapag. Salamat sa hirap, Manong. Ay, salamat, Manong. Ay, Presidente, tapos na lahat. Presidente, congratulations sa'yo. Sa wakas, nakatira ka na sa bahay na sarili mong disenyo. Tingnan mo tong carpet. Yung disenyo. Ang ganda. tigilan mo yan, magtrabaho ka na. Sage, tol. Presidente, parang gumalaw yung kahon. Mali yung nakita mo. Presidente, gumalaw talaga. Tamad ka lang ba? Gumalaw talaga. Magtrabaho ka na. Sino ka? Bakit ako nandito? Ako dapat ang nagtatanong. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa'yo? Nag-utos sa akin. Kayong mga ito, inagaw ninyo ako. Hindi ba ikaw ang nagapos sa sarili mo? Sariling naggapos. Sa mundo, maraming babae ang gustong lumapit sa akin. Pero ang paraan mo, unang beses ko itong naranasan. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ayoko nang magsayang ng oras, lumabas ka na. Aray. Bastos. Sinuntok mo ako, alam mo ba kung sino ako? Xiao Feng. Presidente, ayos ka lang ba? Sino ito? Paano ko malalaman kung sino siya? Ikaw ang may gawa nito. Tumayo ka. Aray. Masakit. Bakit ang lakas ng higpit mo? Muntik na mabali ang braso ko. Hindi naman ako lumakas. Kayo, kung hindi ninyo ako pakakawalan, tatawag ako ng pulis. Bakit tatawag ng pulis? Dahil sa inyo. Pagkidnap, pang-aabuso. Kailan kita inabuso? Muntik na mabali ang braso ko sa inyo. Muntik na masira ang mukha ko sa'yo.
Kanina mo pa ako ginagalaw. Hindi ko maintindihan. Presidente. Hahabulin ba? Huwag na. Naalala ko. Yung hinahanap mo, may balita na ba? Wala pang balita. 5 taon na, ang hirap ba hanapin ng isang tao? Presidente, ano ba itsura nung hinahanap mo? Hindi ko alam ang pangalan, basta may suga sa braso. Paano ko hahanapin? Yung babae kanina, may sugat din sa braso. Baka siya yun? Wan King, Presidente. Wan King ang pangalan, 23 taong gulang, bagong graduate. Nag-apply siya sa kumpanya natin ngayon. Nabigo siya. Maganda naman ang design niya, bakit siya nabigo? Hindi ko rin alam. May potential siya, huwag nating pakawalan. Sabihin mo sa Ilshi, tanggapin siya. Sage, Presidente. Na pala, habang nandyan ka na, tingnan mo nga kung bakit nandito ang babaeng to. Hello. MS1, ito po ang Yard Department ng Zushi Group. Umasa po kayo sa interview. Dalhin niyo po ang medical report niyo para mag-apply sa trabaho. Totoo ba? Opo. Salamat po, salamat. Naku, first interview ko pa lang, pumasa na ako. Yehey! Ma, Saan ka galing? Ngayon ka lang umuwi? ay ma, ako. Wala naman, nagpa-interview lang ako. Di ako naniniwala. May nakilala ka bang lalaki? Nag-date kayo? Wala po. Tingnan mo nga, text ng job offer. Zushi Group, yung number 1 sa Nancheng, yun ba? Wow, ang galing ng anak ko. Siyempre naman. Nga pala, pag nagtrabaho ka na, huwag kang mag-boyfriend. Ma, bata pa lang ako, pinagbabawalan mo na akong mag-boyfriend. Bakit lagi mo akong pinipigilan? Sasabihin ko sa'yo, mga lalaki, wala ni isang mabuti sa kanila. Nakalimutan mo na ba noong panahon? Yung tatay mong yun, paano? Niya tayo iniwan. Ikaw na lang ang anak ko ngayon. Kung maakit ka pa ng ibang lalaki, paano na ako mabubuhay? Nasaktan ng todo si Mano nang iniwan siya ni Papa. Huwag na nating guluhin pa. Ay, ma, pangako, hindi ako mag-boyfriend. Talaga? Mabuti naman. Para sigurado, kapag may nanligaw sa'yo, ipakita mo sa kanya ito. Ate. Ma, sino to? Pinapicture edit ko lang yan. Kapag may nanligaw sa'yo, sabihin mo sa kanya, may boyfriend ka na at boxing coach pa. Tingnan natin kung sino pa ang magkakagusto sa'yo. Buti na abutan ko. Naku, paano siya nakapasok sa elevator ng presidente? Ang lakas ng loob niya. Siguro bago lang, di pa alam ang patakaran. Apos na siya. Dumating na ang presidente. Ano nangyari? Sino ang gumagamit ng elevator ko? Hindi ko alam. Kunin ang footage ng TA. Sage, Dito ka na lang umupo. Dito na ang workstation mo. Salamat. magandang araw, Director. Amy, hoy.
Yung tao kanina, di ba't na-disqualify na? Bakit nandito pa? Di ko rin alam. Arang. Si Secretary Chiao ang nag-arrange. Si Chiao Feng. Ah, kaya pala. Backer pala. Yemi, ayoko sa mga ganyan, umaasa sa koneksyon. Tara, tawagin mo siya dito. Sage, Director, tinawag niyo po ako. ikaw si Wan King. Oo. Narinig ko. Espesyal kang tinanggap. Ano? Amy, nagpapanggap ka pa. Tingnan natin kung di kita pagtrabahuhin. Kasi baguhan ka, magsimula ka sa basic. Tara, ihatid mo to sa opisina ng presidente. Yung plano para sa Century Wonderland. Bilisan mo, urgent yan. CJ, Ayaw na ayaw ni President May sa mga pumapasok nang walang paalam sa opisina niya. Tingnan natin kung paano ka lalabas dyan mamaya. walang tao. Anong klaseng report to? Basura. Mga tamad ba kayong lahat? Lahat pumunta kayo sa opisina ko ngayon din. Sage, Ang linis-linis. Talagang si President natin mahilig sa kalinisan. Anong ginagawa mo? Ikaw, yung manyakis kagabi, Ikaw ang manyakis sa tingin ko. Sino ang nagpabalik sa'yo dito? naghatid ako ng dokumento. Hoy, hindi. Sino ka ba? Anong pakialam mo kung bakit ako pumasok? Hoy, ibalik mo yan. Lumabas ka. Wala akong oras sa kalokohan mo. Nababaliw ka na ba? Pwede ka bang umupo dyan? Ano naman? Upuan yan ng presidente namin. Kung maupo ka dyan, wala kang takas. Alam mo ba kung sino ako? Sino ka man, tumayo ka. Dito para sa'yo. Paano kung sabihin kong ako ang presidente? Ikaw, presidente. Ha ha ha. Ano? Kung presidente ka, ako naman ang nanay ng presidente. Ha ha ha. Magandang araw, Presidente. Tinatawag ka nilang presidente. Wala. Tinatawag ka nilang. Naku, naku, naku. Wan King, sino ang nagpahintulot sa'yo na pumasok sa opisina ng presidente nang walang paalam? Gusto mo bang mamatay? Direktor, kayo po ang nagsabi sa akin na. Pasensya na, Director May. Bago lang po siya, di pa alam ang mga patakaran. Pero direktor, kayo po ang nagsabi sa akin na magdala ng dokumento rito. Pero hinayaan bakit ang pumasok ng basta-basta? Di mo ba alam ang tamang asal? Pasensya na po, gusto ko lang po ilagay ang dokumento. Sa mesa at aalis na ako. Nakikipagtalo ka pa. Bagong salta ka pa lang, lumalabag ka na sa mahigpit na patakaran. Kusa kang umalis. Pasensya na po, kasalanan ko lahat. Pwede po bang bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon? Director May. Nahanap na yung sumakay sa elevator ng presidente. Yun ba yung elevator ng presidente? Ayos ah, di lang pumasok ng walang paalam sa opisina ng presidente. Sumakay ka pa sa elevator ng president. Elevator ng president. Ni ang mga miyembro ng board of directors di pwedeng gumamit noon. Pero siya, nga, ang lakas ng loob ng babaeng to. Tapos na talaga to. Kusa kang umalis. Direktor, kailangan ko talaga ang trabahong to. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon, please. Depende yan kung papayag si Director May. Pinag-alan ng Presidente. Posibleng si Wan King ang.
taong nagligtas sa'yo noon. Sigurado ka? Dong Baozu. Di niya alam kaya di siya kasalanan. Bago lang naman siya, bigyan na lang ng isa pang pagkakataon. Sabihan na lang na mag-ingat sa susunod. Ano, dalawang malaking pagkakamali. Pinatawad lang siya ng presidente. Kung iba yan, tapos na talaga. Ang bait ng presidente sa kanya. Director May. May meeting ako, lumabas na kayo. Si Xiaofeng. Pinoprotektahan pa niya ito sa harap ng maraming tao. Hindi pa siya umaalis. Xiaofeng, sigurado ka ba? Siya ba talaga yung tao noong araw? Iniimbestigahan pa, pero malamang tama. Ayos. Ibibid sa auction sa international waters ang singsing na ito, tulungan mo akong makuha. Pamanang pambansang hiyas. Panggayak ng Rina, ang starting bid ng brilyanteng ito ay 50 milyon. Presidente, gagawin mo bang asawa si Wan King? 5 taon na ang nakalipas, kung hindi dahil sa kanya, patay na ako. Gugugulin ko ang buong buhay ko para magpasalamat sa kanya. Sage, Presidente, Sandali. Nalutas na ba ang nangyari kahapon? nalutas na. Si Kinhong tao ng King Corporation ang may gawa. Matagal na niyang hinahangad si Wan King, pero hindi niya makuha. Kaya, Maliit na King Corporation lang. Naglakas loob pang galawin ang tao ko. Babalaan mo si Kinhong tao. Kapag muling nag-isip ng masama tungkol kay Wan King, wawasakin ko siya. Nakasakay ka na ba ng taxi? Hindi pa, ang huli na, walang tumatanggap ng booking. Ay parang ulan na. Hindi ba si President May iyon? Wow, ang guwapo. Dahil ba sa overtime ako, kaya sinundo ako. Ano ka ba? Ako ang sinundo niya. President May, ako ba ang sinundo mo? Kunwari pa, ako ang sinundo niya, umalis ka. Ako ang sinundo niya, ako. Umalis kayo. Sakay na. Edson, ako. Sino siya? Pinasakay pa siya ni President May. Parang bagong dating lang. President Mae, may kailangan po ba kayo? Mahirap sumakay ngayong gabi, ihahatid na lang kita. Ah, hindi na. Wag na po kayong mag-abala. Hindi ako ulit sakay na. Ah, yun kasi. May susundo na po sa akin. Sino? Boyfriend ko. May boyfriend ka pala. Siyempre meron. Ipakita ko sa iyo. Siyempre, boxing champion pa siya. boss, hindi pa ako nakasakay. Grabe, tinanggihan pa niya si Boss May. Anong iniisip niya? Talagang malang utang na loob. Oy, may nakuha na tayong sasakyan. Alis na tayo. Alis na. Miyaw, ang bait mo talaga. Kahit gabi na, sinundo mo pa rin ako. Siyempre, best friend kita eh. Oy, ano yung nangyari dun sa sasakyan kanina? Edson, alam mo ba kung sino yung nasa loob ng sasakyan? Sino? Si Maimang, ang CC ng Zushai Group. Ano? Nakausap mo si Maimang? Hindi lang nakausap. Tara, uwi na tayo, sasabihin ko sa'yo. Sakay na, sakay na. Umupo ka na, okay na. Ma, uwi na ako, ay. Ay, Xiao King, okay lang ba ang kamay mo? Ha? Ma, okay lang ako. Anong ginagawa mo? Ito, lumipat yung kapitbahay natin ngayon. Marami siyang hindi madadala. Tapos mukhang maganda pa itong ref. Mura ko lang nakuha. Ikabit natin mamaya para makita mo. Ma, tulungan kita. Huwag na. Anong may tutulong ng kamay mo? Malakas ako. Okay na. Tingnan mo. Ma, wala akong silbi. Anong nangyari? Ang tagal na, lahat ng mabibigat na gawain sa bahay. Ikaw lang ang gumagawa, wala akong maitutulong. Anong sinasabi mo? Kalokohan yan. Kung hindi lang dahil sa kamay ko, hindi ka sana.
Naghirap ng ganito katagal. Anak, hindi mo kasalanan ito. Kasalanan niya na hayop na yun 5 taon na ang nakalipas. Sinira niya ang kamay mo at nagkaroon ka pa ng sakit. Kung alam ko lang kung sino siya, papatayin ko siya. Kung mahuli ko siya, hindi ko siya palalampasin. Sige na, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Alaynan. Tapusin lahat ngayon, hindi ka pwedeng umuwi hanggang hindi tapos. Ha? Anong ginagawa mo? Gusto mo bang masira ito? Pasensya na po, Direktor. Yung kamay ko po kasi. Bilis, huwag kang tatamad-tamad. Anong problema mo? Pag nagtrabaho ka, parang ayaw mo namang mabuhay. Tagapamahala, tapos na ang paglilipat. Pumunta ka at palitan ang tubig. Tagapamahala, mabigat ang tubig na ito, hindi ko kayang buhatin. Gaano ba kabigat ang isang balde ng tubig? Bakit hindi mo kayang buhatin? Kung gusto mong uminom ng tubig, bibili ako ng isang bote para sa iyo ngayon. Gusto kong uminom ngayon mismo. Pero ang aking kamay, Bilisan mo. Gusto mo pa bang magtrabaho dito? Ayaw mo pang gumawa ng kaunting trabaho. Hindi ko talaga alam kung bakit ang departamento ng YAR ay kumuha ng isang walang kwentang tulad mo. Ano ang ginagawa mo? Gusto mo ba akong patayin sa uhaw? Gusto mo ba akong patayin sa pagbagsak? Presidente. May nag-overtime pa pala sa ganitong oras. Hindi ko alam. Presidente. tagapamahala, pumunta ako sa kumpanya para magtrabaho, hindi para maging isang alila. Kung gusto mo talaga uminom ng tubig, maaari mo buhatin ito ng mag-isa. Hindi ako iyong katulong. Nangangahas ka na makipag-usap sa akin ng ganyan? Kung hindi lang ako gustong manatili sa Zuushay, matagal na kitang iniwan. Ha, nakakatawa talaga. Aling empleyado sa kumpanya, ang nananatili ng dahil sa sariling kakayahan. Ikaw lang, ang nakakapasok ng dahil sa koneksyon. Anong koneksyon? Nagkukunwari ka pa. Huwag mong isipin na dahil may suporta ka sa likod, maaari kang maging matapang. Ngayon, buhatin mo ang balde ng tubig na ito pataas. O umalis ka sa kumpanya. Hindi ko bubuhatin ang tubig. Kung gusto mo akong tanggalin, magbigay ka ng gustong dahilan. Kung hindi, ipaglalaban ko ang aking mga karapatan. CJ, kung maglalakas loob kang makagulo, ipagbabawal ta sa buong lungsod. Sa buong buhay mo, hindi ka na makakapagtrabaho sa industriyang ito. Ikaw, Isipin mong mabuti. Bubuhatin mo ba ito? O hindi? Boss May. Boss May. Pinapabuhat ko lang naman sa kanya ang isang balde ng tubig. Nasira ba ang iyong kamay o napilay ang iyong paa? Hindi mo ba kayang buhatin ito ng mag-isa? Gusto ko lang siyang sanayin. Mahigpit ang Zusha Group, ngunit hindi kailangan. Nasanayin ng mga empleyado sa ganitong paraan. Kung may susunod pa, hindi ka na kailangan bumalik. Hindi na ako ulit. Umalis ka. Okay ka lang ba? okay lang ako, magpahinga lang ako.
Salamat, Boss May. Kamay mo. Nasaktan ka ba dati? Anong nangyari? Paano ka nasaktan? Nabagsakan ka ba? Paano mo nalaman na nabagsakan? Bakit siya masyadong nag-aalala sa akin? Sabihin mo, paano nasaktan ang kamay mo? Doktor, ano ang resulta? Malala, nabali ang buto. Hindi gumagaling ang sugat, permanenteng damage. Kahit gumaling, may iwan pang epekto. Magagamit ko pa ba itong kamay ko? Pang-araw-araw na gamit pwede, pero huwag magbuhat ng mabigat. Iwasan ang paggalaw ng braso. Ano? Bastos. Bastos. Ano? Nabagsakan ako ng aso ang kamay ko. Nabagsakan ng aso. Eh, Nabagsakan pala ng aso ang kamay niya. Mukhang. Hindi siya ang hinahanap ko. bakit siya biglang ganoon? Boss, nakuha namin ang makyup table ng Rina. Si Elfeng. Hindi siya. Ha? Hindi pala si Wanking ang tao noon. Ha? Sigurado ka ba? Ito. Ilang taon ko na siyang hinahanap. Kapag akala ko malapit na. Hindi pala siya. Boss, huwag kang mawalan ng pag-asa. Basta buhay pa siya. Makakita tayo sa kanya. Itago muna natin ito, ibigay na lang kapag nakita na siya. Sage, paano naman si Wan King? Hindi naman siya ang hinahanap ko. Bakit mo pa siya pinapansin? Sage. Magandang araw, Boss May. Bakit ganyan siya? Mainit malamig? Hindi siya mainit malaming. Hindi siya nakakarinig. Ha? Boss May, ano ang nangyari sa tenga niya? May problema sa pandinig. Kung walang hearing aid, halos hindi siya makarinig. Siya. Paano nangyari yon? Huwag kang magtanong ng hindi dapat itanong. Boss Song. Boss Song. Kung may hindi kayo nagustuhan sa proposal, pwedeng baguhin namin. Bigyan nyo lang po kami ng isa pang pagkakataon. Director Dong, ang proposal ng inyong kumpanya ay hindi talaga tumutugma sa aming pangangailangan. May iba pang partners na naghihintay ng aking sagot. Pakiusap, sabihin mo kay Boss Mai, pesensya na. Boss Song. Boss Song. Ang Century Wonderland, ang pinakamalaking proyekto ngayong taon. Kung hindi ito makuha ng Dong Baoshu, malamang mapapagalitan na naman tayo. Oy, Xiao King, bakit hindi ka pa natutulog? Ah, matulog ka muna. Matutulog na ako pagkatapos ko lang tong trabaho. Hindi ba pwedeng bukas na lang yan? Matulog ka muna. Konting oras na lang. Napaka-importante ng proyektong ito. Kung maibabalik ko ito, tiyak na mapapansin ako ng kumpanya. Kahit maliit ang pag-asa, susubukan ko pa rin. Gusto kong kumita para mas maganda ang buhay natin. Napakabait ng anak ko. Nagawan niya pa ng ganito kaganda ang proposal. Gaano katagal mo ginawa ang proyektong ito? 3 araw. Ang proyektong Century Wonderland, buong team namin. Halos buwan ang ginugol para matapos. Ikaw, 3 araw lang. Akala mo ba henyo ka? Lumabas ka.
3 araw lang ba? Ito ang pinaghirapan ko sa buong 3 taon ko sa kolehiyo. Ay, one king. Walang kwenta ka talaga. Magandang pagkakataon, hindi mo pa mahawakan. Secretary Xiao. Boss May. Wala akong hearing aid, hindi ako nakakarinig. Lenan. Boss Mae, lalakasan ko na lang ang boses ko. Ang lakas naman ng boses mo. Nakakaistorbo sa trabaho ng iba. Ay, pasensya na. Lumapit ka. May boss. Lapit pa. May boss. Lapit pa. May boss. Lapit pa. May boss. Lapit pa. Ano ba ilapit na ng lapit, halos magdikit na. Presidente, Ano yon? nahanap na ang hearing aid. Umalis ka na. Sage. Ay naku, nasira ko ang plano ng presidente. Ano na sinabi mo kanina? May boss, pumunta ako ngayon para makipag-usap sa inyo. Tungkol sa proyekto ng Century Wonderland. Ikaw ang gumawa nito. Maganda, ilang araw lang. Nakagawa ka na ng napakagandang plano. Hindi. Hindi ilang araw. Ito ay design ko noong nag-aaral pa ako. Dinagdagan ko lang ng ilang pagsasama at disenyo sa orihinal. Maganda. Sayang lang, si Bosong ng Huaxiang Group ay may bagong partner na. Nalaman ko, interesado lang silang makipagtulungan. Hindi pa nila final na napagpasyahan. Iniisip ko, subukan ang planong ito, baka sakaling magtagumpay. Ito ay gawain ng design department niyo, bakit ako ang hinahanap? Hindi ko makita si Bosong. Kaya, hihingi sana ako ng tulong sa inyo para maipakilala ako. Ang babaeng ito, medyo may lakas ng loob. Ay. Xiao King. Kinshaw, Xiao King. Matagal na tayong hindi nakita. No. Sama ka sa akin mamaya, mag-dinner tayo. pasensya na, Kinshaw, abala ako sa trabaho ngayon. Ay. Hoy, ano ba? Alam mo ang nararamdaman ko pa sa iyo. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Tayo. Mag-usap. Kin, kung mayroon kang sasabihin, saka na lang. Kailangan ko talagang magtrabaho ngayon. Hoy, kung sasama ka sa akin, kailangan mo pa bang magtrabaho? Kin, hindi ako interesado sa iyo. Narinig ko na ikaw ngayon ang babae ni Maimang. Ano bang sinasabi mo? Napagmasdan kita nitong mga nakaraang araw. Hindi naman kayo talaga ng ganoong relasyon. Empleyado mo lang siya kung sumama ka sa kanya. Hindi ka rin naman kikita na malaki. Ganito na lang. Bibigyan kita ng 5 milyon, sumama ka sa akin ng 1 buwan, okay? Gagastos ka ng 5 milyon para sa isang buwan ko. Ano ba ang tingin mo sa akin? Hindi, huwag kang makamisit. Paano naman ito may tuturing na pagbili? Baby, sa pinakamataas man, ito ay pag-aalaga. Hindi ako katulad ng mga babaeng nasa paligid mo. Kin, ang pera mong ito, ay itabi mo na lang para sa iba pang babae. Ay naku, 10 milyon, pwede na ba? 20 milyon. 30 milyon, hindi na pwedeng dagdagan. Kin, ang babae naman ito, hindi marunong tumanggap ng kabutihan. Hindi man lang tinanggap ang 30 milyon. Ano ba ang alam mo? Sa mundong ito, wala talagang babae ang makakatanggi sa ganito kung kayaman na kondisyon. AME, hintayin mo. 3.
Dalawa. Hoy, tingnan mo, bumalik na. Mae, handa na ang planong dokumento. Lanan. Hihihi, kung sa tingin mo ay hindi sapat ang 30 milyon. Pag-usapan natin, 40 milyon, pwede na ba? Hi. Oy, hindi ba ito si Boss May? Bakit ka rin nandito? Kinahong tao, lumayo ka sa babae ko. Ah, ikaw. Ang babae mo. Boss May, huwag mo na akong lokohin. Naimbestigahan ko na, kayo niya. Ay hindi talaga ng ganoong relasyon. Siya rin ay empleyado ng aming Zushi Group. Ipinagtatanggol ba niya ako? Boss May, matapang akong magsalita. Ako, gusto ko siya. Kung hindi mo gagamitin, hayaan mo na akong gumamit. Hindi naman tayo pwedeng umupo lang sa kubeta nang hindi gumagamit, tama ba? Ay. Boss May, may partnership ang ating dalawang kumpanya. E ano naman? Malalaking tao tayo sa negosyo. Hindi naman tayo dapat magkawatak-watak dahil lang sa isang babae. At masira ang relasyon natin, di ba? Ang negosyo lang ang pakikipag-ugnayan ko sa'yo, wala tayong personal na relasyon. Kung magsasalita ka pa ng masama, hindi kita palalampasin. Boss May. Umalis ka. Seg. Alis na ako, okay? Xiao King. Maaring protektahan ka ni Boss May ngayon. Pero hindi niya kayang protektahan ka habang buhay. Yung Master Kin. Aray, Boss May, mali ako. Binabalaan kita kung muling manggugulo ka sa kanya. Wawasakin ko ang Kin Group. Ayoko na. Hindi na ulit. Tumalilis ka. Sandali. Ha? Magbayad ka ng pinsala. Bayad. Isang piraso. 2 piraso. Mas maganda kung pairs. Alis na ako. AMEA. Boss May, ito. Medyo sobra na yata. Hindi naman sobra. Salamat sa pagtanggol mo sa akin ngayon pero isang maliit lang akong empleyado. Hindi ka dapat gumawa nito para sa akin. Kahit gaano kaliit ang posisyon, empleyado ka pa rin ng Zushi Group. Hindi ko inaasahan ganito kakaprotektibo sa mga tauhan mo, Boss May. Naku, Boss May, anong mahalagang bagay ang nagdala sa'yo rito ng personal? Sabihin mo lang, ako na ang pupunta sa'yo. Masyado kang mapabigay, Bossong. Ako ay narito. Para sa Century Wonderland Project. Paumanhin, Boss May. Ang Century Wonderland Project ay naibigay na namin sa bagong partner. Ang Zushi Group ay hindi mamimilit. Nais ko lang sanang ipakita sa iyo ang aming bagong disenyo. Boss Song, pakitingnan po. Ayos. Ang ganda talaga. Napaka-moderno ng disenyo. Ito talaga ang gusto ko. Boss Song, hayaan niyo po akong magpaliwanag. Ang aming konsepto sa disenyo. Mabuti. Dahil isinasaalang-alang natin ang proyektong Century Wonderland. Ang mga titira sa hinaharap ay mga mayayamang negosyante, kilalang tao at mga intelektual. Kaya naman, Binabati kita, One King.
Matagumpay mong nakuha ang proyekto ng Century Wonderland para sa kumpanya. Nakalikha ito ng malaking kita. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Nakakagalit. Ang One King na yan. Kung magpapatuloy ito, mapapalitan niya ako. Hindi pwede. Bakit siya lang ang laman ng isip ko? Tuloy. Bossing May. Ano yon? Si One King, sobra na siya. Dong Baozu. Hindi pa kita nakakausap tungkol sa proyekto ng Century Wonderland. Ikaw pa ang magsasabi tungkol sa kanya. Aminado ako na hindi maganda ang naging resulta ko sa proyektong yun. Pero, Bossing May, hindi ba kayo nagtataka? Simula nang pumasok si One King sa kumpanya, lahat ng ginagawa niya ay nagiging matagumpay. Hindi ba kayo nagtataka? Ano nang kakaiba? May malakas na tao sa likuran niya na tumutulong sa kanya. Sino? Ang iyong sekretarya, si Xiao Feng. Si Ofeng. May relasyon sila ni One King. Aba. Si Ofeng. Ang lakas ng loob mong magloko sa likuran ko. Bossing, mali po kayo. Mali, siya ay nailigas mula sa listahan ng mga natalo. At nakakapag-set siya ng meeting ng basta-basta kay Bossing Song ng Huaxiang Group. Sino ba si Bossing Song? Kahit ako, hindi makapag-set ng meeting sa kanya. Kung hindi ikaw ang tumulong sa kanya, paano niya nagawa yon? Ang kanyang talento ang dahilan. Kung walang tumulong, kahit gaano pa siya katalino, walang mangyayari. Sabihin mo, anong relasyon mo kay One King? Naku, bossing, huwag niyo na po akong paglaruan. Anong relasyon? Hindi ba niyo alam? Tama na, huwag na kayong mag-away. Ang taong tumutulong kay One King sa likuran. Hindi si Xiao Feng. Ako yon. Ano? Ang taong sumusuporta sa kanya sa likuran ay si Bossing Mai. Ibig mong sabihin, may relasyon din ako sa kanya. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Boss Dong, bilang isang direktor. Alam mo ang kakayahan niya. Kung hahayaan nating umalis siya at magtrabaho sa ibang kumpanya, magiging malakas na kalaban niya tayo. Sa hinaharap. Pero dahil sa sarili mong interes, pinabayaan mo ang talento niya. Boss Mai, mali po ako. Hindi na ako ulit. Dahil sa mga nagawa mo para sa kumpanya sa loob ng maraming taon. Papatawarin kita ngayon. Kung may susunod pa, tanggal ka na. Opo. One King, hintayin mo lang. Boss May, salamat sa pag-ayos ng meeting ko kay Boss Song noong araw. Ito'y maliit na regalo, sana tanggapin mo. Sa opisina, bawal magbigay ng regalo sa boss. Hindi mo ba alam? Hindi. Hindi ko ibig sabihin yun. Hindi naman ito mamahalin. Simbolo lang ng pasasalamat ko. Sana tanggapin mo. Huwag nang ulitin. Boss, ano to? Huwag mong galawin. Magmaneho ka na lang. Ah, Boss, kahit busy sa trabaho, huwag kalimutang uminom ng tubig. Pek. Pinsan, talaga bang gagana to? Huwag kang mag-alala, sinyasat ko na. Ang hinahanap ni Maimang, walang pangalan. Basta may sugat sa braso. Ipakita mo lang itong medical report sa kanya. Maniniwala yan sigurado. Pero si Maimang yun. Takot ako. Ano ang kinatatakot mo? Di ba? Pangarap mong maging mayaman? Kapag naniwala siya sa'yo, magiging mayaman ka ng panghabang buhay. Sig, susubukan ko. Ayun, tama yan. Kapag yumaman ka na, huwag mong kalimutan ang pinsan mo. Sage. boss. Si Elfeng.
Saan pumunta si Wan King nitong mga araw na nag-leave siya? Na-ospital ang nanay niya. Ah, si Jay. Boss Mae, kailangan ko pong mag-alaga sa nanay ko sa ospital. Huwag ka na pumunta. Nag-hire na ako ng nurse para sa nanay mo. Xiao Ting, narinig kong nasugatan ka. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Tingnan mo nga, maayos naman ako. Mabuti naman kung okay ka. O nga pala mamaya di na ako pupunta sa ospital. Naku, malakas ang ulan ng niebe. Maliit na operasyon lang to. Kahit maliit, importante pa rin yan. Sabi nga ng doktor. Sige, alam ko na. O, nasaan ka ba ngayon? Ah, nasa bahay ni Miao Miao ako. Sa bahay ni Miao Miao. Ma, may iba pa akong gagawin. Hindi na kita kausap, bye. Hala, Bahay ni Meow Meow. Bakit hindi mo sabihin ang totoo? Kung malaman ng nanay ko na nasa bahay ng lalaki ako, patay ako. Ayaw ng nanay mo na nasa bahay ng lalaki ka. Eh, Yung boyfriend mo, nakalimutan ko yun. Ay, sa totoo lang, nagjojowa ako nang hindi alam ng nanay ko. talaga? Yun. Boss May. Gabi na, uuwi na ako. Malakas ang ulan ng niebe, saan ka pupunta? Dito ka na lang matulog. Dito. Dito. Parang hindi maganda. Anong hindi maganda? Natatakot ka ba kainin kita? Ano-ano ang ginagawa mo? Sa sofa ako matutulog. Hoy, kinuha mo yung unan, ano ang ihihiga ko? Saan ka pupunta? Ah, Boss Mae, ako. Papasok sa opisina. May sugat ka, iniisip mo pa rin ang trabaho. Magbakasyon ka ng ilang araw. Maliit na sugat lang naman ito. Ikaw ang malaking bayani ng kumpanya namin. Paano kung may mangyari? Tama ka, uuwi na lang ako para magpagaling. Bahagi ng trabaho ng boss ang mag-alaga sa mga tauhan, umalis ka pag gumaling ka na. Kumain ka muna ng almusal. Engan. Miao miao. Ganito lang kaliit ang sugat ko, hindi na niya ako pinapaalis. Ano ba talaga ang ibig sabihin niya? Bakit mo siya pinapansin? Magmatigas ka at umalis ka na lang.
Hadlangan ba niya? Pero presidente siya. Kung aalis ako ng ganito, Nakakasira ng mukha. Nga, presidente siya, bakit ganyan siya sa'yo? Baka, may gusto siya sa'yo. Impossible. Siya. Ang dami niyang magagandang babae. Imposibleng magkagusto siya sa akin. Nga, mayaman at may kapangyarihan siya. Anong babae ang hindi niya makuha? Bakit hindi kanya pinapayagang umalis? Baka gusto kanyang ikulong. Ano? Ikukulong. Sa mga balita ngayon, maraming mayayaman na may kakaibang hilig. Kakaibang hilig. Dalawang beses niya akong hinalikan kamakailan. Baka binabantayan na niya ako. Ha? Saan ka galing? Xiao King, anong nangyari sa'yo? Boss Mae, bakit ka nandito? anong ikukulong? Anong kakaibang hilig? Ah, ako. Sina. Boss Mae, pakiusap, huwag mo akong ikulong. Ganun ba ang tingin mo sa akin? Hindi ba? Kung ayaw mong dito, umalis ka na lang. Walang pipigil sa'yo. Galit siya. Nakatagong pinto. Talagang gusto niya akong ikulong. Ano kaya ang nasa loob? Tingnan kaya natin. Tumigil ka. Bakit mo ako tinitignang maligo? Talagang hindi ko alam na banyo ito. Aalis na ako. Manyakis, ang dami mong banyo sa bahay. Saan ka pupunta? Ah, ako. Lumabas ka. Nandito ka na, gusto mo pang tumakbo? Boss Mae, kayo. Anong gagawin ninyo? Ako ang presidente ng Sushi Group. Maraming babae ang gustong sumama sa akin. Suot mo yan. Ganon din ba ang gusto mo? Hindi. Wala akong ganoong intensyon, nagkakamali lang kayo. Aalis na ako. Huli na. Boss Mae. Huwag naman ganyan. Hindi ba't sinabi mong manyakis ako? Ipakikita ko sa iyo kung gaano ako kakadiri. Hoy, Boss Mae. Wag. Ito, hindi pwede to. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Kasi may regla ako. Anong regla? Menstruation. Talaga? Hoy, miyaw, tulungan mo ko. Gusto niyang gawin yun sa akin. Ano? May lakas ng loob siya. Hoy, Ano? Ano nang gagawin mo?
Nag-isa tayong lalaki at babae sa kwarto. Ano sa tingin mo? Babalatan kita kung hawakan mo siya. Kung hindi, ako. Ano nang gagawin mo? Ako. Basta, huwag mo siyang hawakan. Bakit hindi? Kasi, buntis siya. Endo 1. Ang kakaiba ng katawan mo. Pwede kang mabuntis, may regla ka pa. Huwag mo na siyang pansinin. Tuloy tayo. Aray, Hahaha. Hahaha. maimang gago. Ma, sunduin na kita sa ospital. Anong ospital? Ako. Magpaliwanag ka. Saan ka ba nagstay nitong mga nakaraang araw? Tiningnan ko yung CCTV sa bahay. Hindi kita nakita na umuwi. Kung malalaman ni Mama na sa bahay ni Boss May ako tumira. Tapos na ako. Sa bahay ba ng lalaki ka tumira? Hindi, Ma. Alam mo namang duwag ako. Pag wala ka sa bahay, hindi ako makatulog mag-isa. Sa bahay ni Miao lang ako nitong mga araw na to. Totoo. Naman, kung hindi ka naniniwala, tawagan mo siya. Sige na. Wing. Makinig ka sa akin. Anak, bata ka pa. Huwag kang mag-boyfriend, ha? Naiintindihan mo ba? Opo, Ma. Paulit-ulit mo na yung sinasabi. Sige na. Mag-empake na tayo, uwi na tayo. 5 taon na. Nasaan ka na ba talaga? Sana ikaw na lang siya. CE, nakita na namin. Ang taong nagligtas sa iyo noon ay nahanap na namin. Saan siya? Ikaw na nga. Ang nagligtas sa akin 5 taon na ang nakalipas. Aray. Si Yao Feng, siya talaga ito. 5 taon na ang nakalipas. Nag-aral talaga siya sa Jianghai First High School. Ito ang kanyang medical report. Noong gabi na ika-negatibo, 30 na Setyembre, 2011. Basag ang buto dahil sa blunt na pagkakatama. Tumpak ang petsa at lugar, lahat ay tugma. Napakaganda. Sa wakas nahanap din kita. 5 taon na ang nakalilipas. Iniligtas mo ako. Naputol ang braso mo, ano na ang kalagayan nito ngayon? May kaunting epekto lang na natira. Hindi na ito gumagana gaya ng dati. Patawarin mo ako. Marami na sigurong pinaglaban itong mga nakaraang taon, hindi ba? Sanay na ako. Kasalanan ko lahat ito. Ikaw ay napahamak ganito dahil sa akin, ako si Maimang. Babayaran ko ito sa buong buhay ko, si Yao Feng. May 10 milyon ang nasa card na ito, tanggapin mo. Sobrang mahal naman ito. Ay, Hindi ko ito. tanggapin mo na, huwag ka nang mahiya sa akin. Na pala. Ano ang pangalan mo? Ako si Makyumi. Magandang pangalan. Wu. Ganito kalaking bahay, para sa akin ba ito? Siyempre naman. Magandang araw, Ginang. Tinatawag nila akong ginang, asawa ba ng si? Opo, 5 taon siyang nagpigil ng sarili. Hinihintay ka lang talaga niya. Dahil ba sa akin, 5 taon siyang hindi nakipagrelasyon sa kahit sinong babae. Opo, Saka, bakit hindi siya tumira dito? gusto ng CE ang tahimik. Baka pumunta lang siya paminsan-minsan kapag may oras siya. Ah, ganon. Nga pala, yung maliit na kahon na dinala niya nung huling pagkakataon. Ano ba yon? Iyon ba? Ito ay ang natatanging pink na singsing na diamante sa buong mundo. Tinatawag itong toilete ng Rina. Umabot ng 1 bilyon ang halaga nito. 1 bilyon, ibibigay ba niya iyon sa akin?
Kyumi, kumusta na? Pinsan. Nagtagumpay ako. Sobrang saya ko, lubos na naniniwala na ngayon sa akin si Maimang. Ay naku, nakatira na ako ngayon sa bahay bukid niya, sa buong buhay ko. Hindi pa ako nakatira sa ganitong kalaking bahay, sobrang salap ng pakiramdam. Haha, huwag kang masyadong magmamadali na magsaya. Sunod, kailangan mong harapin ang isang tao. Sino? One Wing. Bakit parang pamilyar ang pangalang iyan? May interest si Maimang sa kanya. Pinoprotektahan niya ito lagi sa kumpanya. Oh, ilang linggo lang ang nakalipas. Sila na nga ang nakatira na magkasama. Ano? Matatapang talaga siya. Nakitira siya sa aking Kuya May. Kaya kailangan natin siyang alisin agad. Kung hindi, banta siya sa posisyon mo. One Wing. Kuya May, Yume, bakit ka na parito? ginawa ko itong almusal para sa'yo. Kainin mo habang mainit pa. Yume, ang bait mo talaga. Kuya May, umakyat ka na. Huwag kang maliit sa trabaho. Paalam, Kuya May. Pasanan mo na lang si Yume doon. Sa mga nakaraang taon, napakaraming hirap ang dinanas niya para sa akin. Huwag mo na siya guluhin pa o paikutin. Opo. Magandang umaga. Pangulo. Tiyate, babaeng Jero. Pangulo. Ano ang ginagawa mo diyan? Oh. Remote. Tinitignan ko lang ang ginagawa ng mga empleyado. Oh, Lanan. Ano ba yung ginagawa mo? si Misma ang nagluto ng sabaw. Pinapadala niya sa'yo. Bakit siya biglang nagluto ng sabaw? Sabi niya busi ka sa trabaho. Pa, ikay mapalakas. Hindi ako inom, ikaw na lang uminom. Tubig lang ako. Ginoong May. Sumakay ka na ng kotse. Ay, uwi na naman ako sa'yo. Malakas hangin, sumakay ka muna. Sa baba to ng opisina. May boss. Nandito kayo, sasakay pa ako sa sasakyan nyo. Hindi ba kayo natatakot mapag-usapan ng mga empleyado? Sino nang may lakas ng loob mag-usap tungkol sa akin? Totoo nga naman, libu-libong babae sa kumpanya. Hindi ko alam pang ilan ako sa mga inimbitan yung sumakay. Ano ba nangyayari sa'yo ngayon? Parang may tinatago ka. Kung ayaw mong makinig, edi huwag. Sakay na. Pasensya na, susunduin na ako ng boyfriend ko. Totoo bang may boyfriend ka? Bakit hindi ko pa siya nakikita? Hoy, mahal. Itong babaeng ito. Hindi pa kasal, asawa na ang tawag. Anong asawa? Queen, may urgent ako ngayon. Hindi kita masusundo, ikaw na bahala umuwi. Mahal kita. Hoy. Hoy. Anong nangyari? Ay. May boss ngayon, baka. Kailangan ko pa rin pong makisuyo pa uwi. Sakay. Hoy, May kuya, masama pakiramdam ko.
Umuwi ka na, samahan mo ako. Anong nangyari? Saan ka masama? Buong katawan ko. Bumalik ka na, please. Sige, uwi na ako. Pasensya na, may bigla ang emergency. Okay lang, sige mauna ka na. Bakit parang may kumukulo sa dibdib ko? Aray, Yume, okay ka lang ba? may kuya. Medyo nahihilo lang, parang wala akong lakas. Dalhin kita sa ospital. Ay, huwag na. Nagbigay na ng gamot si mama. Ganito talaga kami, mahirap lang. Tis-tis lang, gagaling din to. Encantada. May kuya, pwedeng matulog ka na lang dito ngayong gabi. CJ. Anong ginagawa mo? Ay, pasensya na, may kuya. Sobrang gusto lang talaga kita, hindi ko napigilan. Magpagaling ka muna. Ah, sige, susundin kita. Nga pala, Kuya May, sabi mo alagaan mo ako habang buhay. Totoo ba yon? Siyempre, buhay ko, ikaw ang nagligtas. Gagawin kong habang buhay ang pagbabayad sa'yo. Narinig ko kay Secretary Chiao, may regalo ka raw para sa akin. Tama ba? Anong regalo? Ang kulit, matagal ka na raw naghahanda. Ah, ipapadala ko bukas. Ang bait mo talaga, Kuya May. Maam, dumating na ang regalo ni President May para sa'yo. Aray, pangkabayuhan ng Rina. Ano to? Diamond necklace pala. Sabi nila milyon-milyon ang halaga. Hihe, ano? Milyon-milyon lang. Yung milyon-milyon ba ang gusto ko? Ang gusto ko yung pangkabayuhan ng Rina. Aray, umalis kayo. Lumayas kayong lahat. One King, yung nangyari kahapon. Kuya May, nagluto ako ng almusal. Kainin mo habang mainit. Yume, hindi mo naman kailangang araw-araw magluto ng almusal para sa akin. Nagkainan sa kumpanya. Yung sa labas, hindi ako kampante. Kuya May, hindi naman siguro ayaw mo. Sa luto ko, no? Hindi naman. Dumating na ang elevator. Umakyat ka na. Bie. One Wing. Sino ka? Mula sa Nancheng No Isa High School, Makyumi. Ah, ikaw pala yon, hindi ba't? Pinatalsik siya sa paaralan noon? Ang bilis mo namang nakalimot sa akin. Ah, pasensya na, medyo mahina ang memorya ko. Akala ko ba magkikita tayo dito? May oras ka ba mamayang gabi? Punta ka sa bahay para makwentuhan. Wala naman tayong pinagsamahan, anong kwentuhan? Sige na, tao siya ni President May. Huwag na lang nating guluhin. CJ. Wow, Q May, ang ganda at ang yaman ng bahay mo. Sakto lang. Nga pala, ano ang relasyon mo kay President May? Ang ginang, kasalukuyang nobya ng presidente. Ikaw ang nobya ng aming presidente. Ano, naiinggit ka? Ah, wala. Congratulations. Sa totoo lang, may mga bagay na talagang sayo. Kung hindi sayo, hindi mo naman mababawi, di ba? Edna, tama. Ang mansyon na ito at ang mga katulong. Lahat yan ay ibinigay sa akin ni Kuya May. Tapos, Ang lugar ko sa puso ni Kuya May, mas mataas pa sa lahat. Ano man ang hingin ko, ibibigay niya sa akin. hoy, ano ba talaga ang gusto mong sabihin sa akin? Si Kuya May ay akin. Huwag mo nang pag-isipan kung paano siya lalapitan. Hindi mo siya mababawi. Ako baka nagkakamali ka.
Wala akong interes kay Boss May. Kung mayroon o wala, alam mo yan sa sarili mo. Kung ang dahilan kung bakit mo ako pinatawag dito ay para lang pag-usapan ang mga bagay na ito. Pasensya na pero hindi ako sasama sa usapan mo. Hoy, 3 araw kayong nagsama, tapos sasabihin mo wala kang interes sa kanya. Ano ang patunay niyan? Nagsama na kayo, ano pa ba yon? Tungkol sa nangyari. Tanungin mo siya. Ang usapan ninyong dalawa. Ayaw kong makisali. Huwag mo na akong gambalain sa hinaharap. CJ, basta umalis ka sa Zushi Group, umalis ka sa Nancheng, hindi na kita gagambalain. Impossible. Pera lang naman ang gusto mo, di ba? Sapat na ba ang 1 milyon? Hindi kailangan. Kung gusto ko ng pera, kikita ako ng sarili ko. Nagpapanggap ka pa, mas mabuti. Habang hindi pa ako nagbabago ng isip, kunin mo na ang pera at umalis ka. Kung hindi, wala kang makukuhang kahit piso. Itong pera, gamitin mo para sa pagpapagamot mo. Hinamak mo ako. Aray, sinaktan mo pa ako. Mga patay na ba kayo? Sige na, hawakan niyo siya. Pigilan niyo siya. Bitawan niyo ako. Humarot ka sa aming presidente. Titingnan ko kung ano ang laman ng katawan mo. Lumayo kayo. Aray, hawakan niyo siya. Aray. Ang kamay ko. Aray. Humarot ka sa Kuya Maiko. Dahil lang sa mukha mo yan. Gagasgasan ko ang mukha mo. Tingnan ko kung paano ka pa maghaharap. Ayos ka lang ba? Kuya May, kung hindi ka pa dumating, malamang patay na ako sa kanya. Ikaw ang unang nanakit. Pero nakita ko na sinaktan mo siya. Sinaktan niya ako. Hindi ba dapat ako manlaban? Kyume, ano ang nangyari? Magaklas kami noong high school. Inimbita ko siya dito sa mabuting loob. Pero hindi ko inaasahang magnanakaw pala siya. Hindi lang ninakaw ang kwintas ko. Pinagbuhatan pa ako ng kamay. Anong kwintas? Nagdadahilan ka pa, nasa bag mo yan. Ibigay mo ang bag. Hindi ako nagnakaw. Ibigay mo. Bitawan mo. Kaya pala nandito ka. Kung ibang bagay ang gusto niya, ibibigay ko. Pero itong kwintas, unang regalo mo sa akin. Mas mahalaga pa ito sa akin kaysa buhay ko. One King, hindi ko inakala na ganito ka. Ginawa niya ako ng kasinungalingan. Nagdadahilan ka pa rin. Kahit ikaw, hindi ka naniniwala sa akin. Malinaw ang ebidensya. Paano kita paniniwalaan? Malinis ang konsensya ko, hindi ako nagnakaw. Kuya May, hilo na hilo ako. One King, umalis ka na, ayaw kitang makita. Anong ginagawa mo dyan, umalis ka?
Kuya May, dugo ko yan. Siya ang gumawa. Okay lang ako. Ang dami-daming dugo, okay ka lang daw. Hindi ko talaga inakala. Ganito pala ang ginagawa ni Wang King. Okay lang talaga ako. Hindi niya sinasadya yun. Masyado kang mabait, Uma, tawagin ang doktor. Sage, Ikaw, Xiao King, bakit ka ganyan ang itsura? Ah, Kuya May, huwag mo akong iwan. CJ. Hindi ako alis. kinhong tao, bitawan mo ako. Xiao King, nasugatan ka. Kailangan kitang dalhin sa ospital. Hindi ba to ang alalay ni Maimang? Xiao King, dadalhin kita sa ospital. May sugat ka na nga. Ang dami pa rin dugo. Ayaw mo na ba ng kamay mo? Buti na lang hindi malala ang sugat. Magpahinga ka lang ng ilang araw at gagaling na yan. Salamat, Doc. King King, nasugatan ka. Suportahan kita. Huwag mo akong suportahan. Sigish, ikaw na ang maglakad. Hay naku. Yang tao na yan. Parang dikit na dikit, no? Ingping, gabi na sa labas. Ihahatid kita pauwi. Presidente, Kumusta na? nandito ako. Hindi magagawa ni Kinhong Tao ang gusto niya sa kanya. Mabuti naman. Presidente, sino ba talaga ang gusto mo? Si Wang King o si Makyumi? Si Makyumi, utang na loob lang ang nararamdaman ko sa kanya. Pero hindi mo pa sinabi dati na gagawin mong presidente ang nagligtas sa buhay mo? Gagawin mo siyang asawa ng presidente. Imbestigahan mo ang nangyari kagabi. Parang may kakaiba. Sabi ko sa'yo, nagpadalos-dalos ka kagabi. Hindi naman mukhang magnanakaw si Wang King. Sage, imbestigahan ko agad. One Wing. Hinahanap ka ni Presidente May. Presidente May, Ikaw, kumusta ang sugat sa kamay mo? kung gusto mo akong tanggalin, diretsuhin mo na lang. Pwede akong umalis kahit kailan. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Hindi mo ba sinabi na ayaw mo na makita ako? Galit lang yon ang sinabi ko. Eh kung nagnakaw ako, mananatili pa rin ba sa Zushai Group ang isang taong may masamang ugali? Iimbestigahan ko itong bagay na ito. Kung hindi ikaw ang nagnakaw, ibabalik ko ang dangal mo. Hindi na importante kung malinis ang pangalan ko o hindi. Sana lang, Presidente Mae, ikaw at ang nobya mo. Huwag na ninyo akong guluhin sa hinaharap. Sino ang nagsabi sa'yo na nobya ko siya? Ano ang relasyon ninyo? Ayaw kong malaman. Wala akong pakialam, Presidente Mae. Kung wala nang ibang bagay, aalis na muna ako. Siya. Paano siya nakasakay sa kotse ni Kinhong Tao? Boss, bakit ka umiinom ng ganito karami? Aray, Ibalik mo sa akin. boss, huwag ka nang uminom pa. Si Elfeng. Ano pong sinasabi ninyo? Kung kayo po ay walang silbi. Sino pa sa mundo ang may silbi? Sa negosyo, kung kumaway lang ako, kaya ko ang lahat. Pero pagdating sa pag-ibig, hindi ko man lang maipanatili ang taong mahal ko.
Ano pong sinasabi ninyo? Si Wan King tumakas siya kasama ng iba. Ha? Sumakay siya sa kotse ni Kinhong Tao. Kin, ang pagpapakain ko sa'yo ngayon ay para magpasalamat sa pagligtas mo sa akin noong araw. Pero pagkatapos ng hapunang ito, sana wala na tayong koneksyon. Hindi ba? Xiao King, ako ang nagligtas sa buhay mo. Ha? Isang kainan lang, tapos na? Kin, ikaw ay gwapo at matipuno. Alam mo sa sarili mo kung bakit mo ako iniligtas. AME, putang ina, nagpapakamalinis ka pa. Kung wala lang si Xiao Feng noong araw. Ginawa na kita. Ngayon, ikaw ang lumapit sa akin. Sage. Pagkatapos kumain, maghiwalay na tayo ng maayos. Hala. Halika. Uminom ka nito, tapos tayo. Quits na, deal? Ang init. Oh, ang bango. Umalis ka. Hahaha. One King. Sa wakas, makukuha na kita. Tulong. Umupo ka diyan. Bobby, paparating na ako. Ay, ang baywang ko. Maimang. Kinhong Tao, hindi mo pwedeng galawin ang babae ko. Ha? Hindi ba si Makyumi ang babae mo? Ilan ba talaga ang babae mo? Bahala kung ilan, sinabi ko, huwag mo siyang galawin. Ayaw makinig, ano? Ayaw makinig, ano? Maimang, baliw ka ba? Yung ayaw mo, hindi na rin pwedeng kunin ng iba? Umalis ka dito. One King. Okay ka lang ba? Tulungan mo ako. Nadroga ka. One King. Tumingin ka ng mabuti. Sino ako? Ikaw. Ikaw ba yan? Bastos. Maimang. Ikaw. Ah. Ikaw. Anong ginawa mo sa akin? Kagabi, nadroga ka. Ako ang sumagip sa'yo. Ganito ang pagsagip mo. Oh. Bastos ka, sinamantala mo ko. One King. Pananagutan kita. Sinong nangangailangan ng pananagutan mo? Umalis ka. Ayaw kitang makita. Pasensya na. Naku. Kapag nalaman ng nanay ko, tapos na ako. Ako hindi ko sinasadya. Kagabi, uminom din ako. Tumahimik ka. Tumahimik ka nga. Kumalma ka. Lumabas ka. Ayaw kitang makita. Umalis ka. Umalis ka nga. CJ. Isang gabi na hindi umuwi, nakipagtalik pa sa lalaki. Naku. One Wing. Hinayupak ka. Pinagkasunduan na natin hindi magjojowa. Humarap ka pa sa kin, One King.
Wanming, hinayupak ka. Lumabas ka diyan. Kapag nahuli kita, magdudusa ka sa king. Bakit ang bilis naman dumating? Anong gagawin? Presidente, Lanan, nalutas na ang usapin sa kwintas. Naisahan si Wan King. naipitin ko siya. Pag-uwi na lang natin pag-usapan. Dalawang palapag lang naman, siguro okay lang. Bilisan mo. Ay, anong nangyari kanina? Wala. May sasabihin ka ba sa akin? Wala akong sasabihin. Wan King. Mahal kita. Wala ka talagang boyfriend, di ba? Bakit mo ako niloloko? Ano nang pakialam mo kung may boyfriend ako o wala? Magkaiba talaga tayo ng mundo. Wala ka bang nararamdaman para sa akin? Wala akong nararamdaman para sa iyo. Mae, umuwi ka na lang at samahan mo ang iyong nobya. Kuya Mai, pakiusap, huwag mong i-freeze ang card ko. Alam ko na ang pagkakamali ko. Nang itinakwil mo si Wan King. Naisip mo ba mali yun? Ginawa ko lang yon dahil mahal na mahal kita. Gusto ko lang siyang mapalayas sa Zuoshi Group. Natatakot akong maagaw kanya. Kaya, pwede ka nang gumawa ng kung ano-ano. Natatakot ako sa hirap, natatakot akong mawala. Ang lahat ng meron ako ngayon. Kuya May, patawarin mo na ako dahil na rin sa pagligtas ko sa iyo. Ang kailangan mong patawarin ay hindi ako. Gets ko, bukas pupunta ako para humingi ng tawad sa kanya. Tumigil ka. Halika rito. Ano na problema, Nay? Saan ka nagpunta kagabi? Kagabi, birthday ni Miao Miao. Nasa bahay siya ako. Nakalimutan kong sabihin sa iyo dahil sa inuman. Pasensya na. Toto, Siyempre, Tutu. Kung hindi ka naniniwala, tawagan mo si Miao Miao. baka peki ang text na natanggap ko. Naku, King. Kahit saan ka man pumunta kagabi, kailangan mong ipangako sa akin na habang bata ka pa. Huwag kang maghanap ng lalaki. Kapag kumita ka na at may kakayahan ka na, pag-usapan natin ang tungkol sa kasal at pag-aanak mamaya. Alaynan. Hinahamon mo pa ba ako sa pagtawag? I block. Hoy, Xiaofeng. Wan King, pwede mo bang bisitahin ang presidente? Ano ang nangyari sa kanya? May sakit siya. Kung may sakit siya, pumunta siya sa ospital. Ayaw niyang pumunta. Ayaw din uminom ng gamot. Wala na talaga kaming magawa. Maimang. Ang init. Dalhin mo siya sa ospital agad. Wan King, ayaw kong pumunta. Ako ang may kasalanan. Hindi dapat ako nagduda sa'yo. Ako ang nagkamali sa'yo. Pasensya na. Sa ganitong sitwasyon, bakit mo pa sinasabi yan? Dalhin mo siya sa ospital agad. Ayaw. Nasaktan kita, kaya dapat parusahan ang sarili ko. Ayaw kong pumunta. Narito na ang gamot.
Kung ayaw sa ospital, inumin mo muna itong gamot, okay? Ayaw kong uminom. Presidente May, grabe ang lagnat mo. Kung hindi ka inom ng gamot, baka masira ang katawan mo. Sinabi ko na ayaw. Alisin mo yan. Maimang, ano ba ang ginagawa mo? Inumin mo na ang gamot, bilis. Ayaw. Maimang, yung nangyari dati, hindi kita sinisisi. Pinapatawad na kita. Inumin mo na ang gamot, okay? Aray, Ayaw ko. Ito ang parusa sa akin ng langit. Ayaw kong uminom. kung hindi mo inumin, aalis na ako. Umalis ka. Hindi ka pwedeng umalis. Kung alis ka, wala nang makakapigil kay Presidente May. One King, nakikiusap ako sa'yo. Iligtas mo si Presidente May. Presidente May, kung may mangyari sa'yo, hindi ko kayang panagutan ang buhay ko. Nakikiusap ako, uminom ka ng gamot, Presidente May. Presidente. Bakit ko ginawa sa kanya iyon? Ano ba talaga ang nararamdaman ko para sa kanya? Hoy, miyaw-miyaw, matagal na akong hindi nagkakaroon. Ano ba to? Ha, baka may sakit ka. Hindi naman, wala akong nararamdaman. May nararamdaman ba akong hindi maganda? Baka buntis ka. Paano naman? Siguro hindi lang regular, maayos din yan. Baka nung gabing yon, isang gabi lang, nabuntis na. Ang lalaking to. Tumawag. Boss, gumaling ka na ba? Bilisan mo. Hoy, yung boss namin, gusto na naman niyang uminom ng gamot. Tapos ayaw na naman niyang uminom. Pwede bang pumunta ka ulit? Wala akong oras, bababa na ako. Huwag. Yung mamamatay na ang boss namin kung hindi ka pa darating. Bukas, hindi mo na siya makikita. Ayos ka lang ba? Ha? Ay, ang sakit ng ulo ko. Ang sama ng pakiramdam ko, ay, kailangan ko na bang uminom ng gamot? Heto, uminom ka ng gamot. Ayaw ko, parusahan ko ang sarili ko. Sige, parusahan mo ng dahan-dahan. Ay. Naku, bakit hindi mo ako tinutulungan? Ano ba talaga ang gusto mo? Oh. Heto, uminom, inumin mo, gusto mo pala ng gamot? Uminom ka ng isang bagsakan, inumin mo. Sapat na ba? Sapat na. Ay, saan ka pupunta? Hindi ka ba may sakit? Gumaling na ako. Niloloko mo ako. Hindi, Wan King, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Hindi ko sinasadya, sumama ka sa akin, may sasabihin ako sa'yo. Tara na. Hinahalikan mo ako kagabi. Ibig sabihin ba nun, gusto mo ako? Ako. Huwag kang magmadaling sumagot. Ang mga sasabihin ko ngayon, totoo lahat yon.
Sana makinig kang mabuti. One King. Ako. Mahal na kita. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Ano man ang gawin ko, naiisip kita, ikaw lang ang nasa isip ko. Hindi pa ako nagkaroon ng relasyon. Medyo manhid ako sa pag-ibig. Pero talagang gustong-gusto kitang makasama. One King. Ang pagtatagpo natin ang pinakamasayang pangyayari sa buhay ko. One King. Pwede bang maging girlfriend kita? Seryoso ka bang gusto mong makipagrelasyon sa akin? Hoy, Tapos ka na ba? Baba ka na? Nasa baba ako naghihintay. CJ. One King. Makyume, bakit ka nandito? Dumaan lang ako para humingi ng tawad. Pinatanggal ko na rin si Wuma. Patawarin mo na ako. Talaga bang humihingi ka ng tawad? Siyempre, ang laki ng halaga mo kay Kuya Mai. Hindi basta-basta. Ilang salita lang. Napilitan akong magpakumbaba at humingi ng tawad sa'yo. Wala akong sinabi sa kanya. TSK, sinong may alam kung anong paraan ang ginamit mo? Alam mo sa sarili mo kung ano ang sinabi mo. Tapos ka na? Kung hindi ka kontento, sige. Ililibre na lang kita ng pagkain. Kung tapos ka na, aalis na ako. Hoy, One King, huwag kang magmalaki. Ikaw, Herdo ng Rina. basta, One King, nakawin mo pa ang gamit ni Kuya Mai. hindi ko ninakaw, akin ito. Sa'yo, alam mo ba kung ano ito? Herdo ng Rina. 1 bilyon ang halaga. Sa'yo daw. Ano nang ingay mo? Director Dong, buti na lang nandito ka. Gusto ko sanang itanong. Ganito ba lagi ang mga tauhan mo? Magnanakaw? Madam, anong nangyari? Ninakawan ako ni One King ng gamit ni Kuya Mai. 1 bilyon ang halaga. One King. Ang tapang mo. Yan ako. Ang singsing na ito, inihanda ni Kuya Mai para sa akin. Ito ang regalo niya sa engagement namin. Sabi mo hindi mo ninakaw. Ipaliwanag mo nga kung bakit na sa'yo ito. Wala akong paliwanag sa'yo. Ibalik mo. Hoy, One King, nakaw ka na nga. Nang hamas ka pa sa asawa ng presidente, babarilin kita. Hinahampas mo ako. Director Dong, nagtatanggol lang naman ako. Anong ginagawa ninyo? Kuya Mai, dumating ka. Ngayon, talagang nagnakaw si One King. Hindi ko siya pinagbibintangan. One King, nagnakaw ka. Makyume, hindi mo ba palagi nang gustong malaman? Ang lugar ko sa puso ni Maimang. Ngayon, ipapakita ko sa'yo. Mahal, Talaga nagnakaw ka. nagnakaw ako. Ano naman, Ang pagnanakaw ay di maganda. ese, CJ. Makinig kayong lahat. Si One King ang babae ko ngayon. Kahit hindi siya nagnakaw o nagnakaw man. Kailangan niyang tanggapin. Naiintindihan? Naiintindihan. Magkasama na sila. Anong ninakaw? Diamond ring ang ninakaw niya. Di ba yon ang regalo ko sa kanya? Di yon pagnanakaw. Kuya Mai, paano mo nagawa yon? Anong ginawa ko? Sinabi mo, nailikas ko ang buhay mo. Kaya ingatan mo ako habang buhay. Iniligtas mo ako. Pero kapatid lang kita. Kapatid. At sinabi mo, ibibigay mo sa akin ang dressing table ng Rina. At pakakasalan mo pa ako. Kailan ko yun sinabi?
Ako. May sinabi ako. Yun pala. Lahat pala to, ako lang ang nag-akala. Ako lang ang may gusto. Kyumi. Si Wan King ang manugang mo ngayon. Sana wag mo na siyang bastusin. May hangganan ng pasensya ko. Kung patuloy kang magmamatigas, huwag na balik tayo. Hindi huwag. Alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi na ako uli. Talagang alam mo na. Ituturing ko si Wan King na parang tunay kong manugang. Tara na. Ed, ano ang gagawin? Ano bang gagawin mo? Siya na ngayon ang paborito ni Presidente May. Inagaw niya sa akin ang pwesto ng asawa ng presidente. Kailangan ko siyang bigyan ng aral. Tulungan mo akong mag-isip ng paraan. Halika dito. Maimang, ang bait mo talaga. Ano ang tinawag mo sa akin? Maimang, Hindi yon. ano ba iyon? Yung tinawag mo kanina ngayon. Ano bang tinawag ko ngayon? Nakalimutan ko na. Tawagin mo na. Ano ba ang itatawag? Ay, gusto kong marinig, tawagin mo na. Asawa. Tawagin mo ulit. Asawa. Mula ngayon, ako na ang asawa mo. Walang sino man ang maaaring mang-api sa'yo. Sino pang mang-aapi sa akin? Ikaw lang naman ang nang-aapi sa akin eh. Sige, babawi ako sa'yo sa susunod, okay ba? Oo nga pala. Ngayon, sinabi mo na nailigtas ka noon ni Makyume. Ano ang nangyari sa inyo noon? Ano? Kuya May, pasensya na. Wala akong nakita. Tumigil ka, ano ba ang kailangan? Kuya May, nakita kong maganda ang panahon ngayon. Gusto kong isama ang hipag para mamasyal sa labas. At saka, bibili rin ako ng regalo para humingi ng tawad. Siya nga, may proyekto sa kumpanya na kailangan pag-usapan, Wan King. Samahan mo siya. Pero, Ay hipag, seryoso akong alam ko na ang aking pagkakamali. Gusto ko talagang makipagkasundo sa iyo. Sumama ka na sa pamamasyal. Bakit hindi mo bigyan siya ng pagkakataon na humingi ng tawad sa'yo? CJ, Tara. Hipag, masaya ka ba ngayon? masaya naman, hindi pa ako nakabili ng ganito karaming damit sa buong buhay ko. Eh di babalik tayo ulit next time. Mukhang sincere talaga siyang nagsisisi. Nabalitaan ko may milk tea shop doon sa unahan. Ang sarap daw ng lasa. Tara natin subukan. Sige, Tara. Na-receive na ang pera. Na-receive na boss. Ano po ang gusto ninyong gawin namin? Mamayang, ibibigay ko sa inyo ang 2 litrato. Kapag dumaan na sila sa maliit na eskinita, makunwari kayong mga hold-upper. Kung hindi mo, matalo ako hanggang sa kamatayan. Walang problema. Sa pamamagitan ng paraan, ang isa lamang na tinatawag na Wan King. Hit sa akin, siya ay naghahanap ng mga ngipin sa buong sahig. Ito. Ano ang tungkol sa bangkaw? Ang isa na nagpapanggap na maglaro ng 2 beses ay gagawin. Maunawan. Hey, kapatid na babae, narinig ko na ang iyong braso ay nasugatan din. Lumang masakit. Oh, kung anong uri ng nasugatan ay na. Siya ay ang naisave ang maimang. Kyumi, Sa gayon ay nahanap mo ang lalaki. hindi pa. Sa kasamaan, hindi dapat malaman ang kapatid na lalaki May. Ito ay kasalanan ng tao. Kung hindi ito para sa kanya, hindi masakit ang aking kamay. Ang aking ina ay nandito sa loob ng maraming taon. Hindi ito napakahirap kung natagpuan ko siya. Dapat kong may balat na buhay sa kanya. Okay, alis ko ito sa iyo. Maliit na babae. Saan? Ano ang ginagawa mo? Dito. Maglaro dito. Ano ang naglalaro mo? Alam mo ba kung sino tayo? Lumabas ito. Ano ang pangalan ng magandang babae? Siya. Ang pangalan niya ay Wan King. Ano ang gusto mo? Miss Wan, uminom sa amin. Hey, nagsasalita ako sa iyo.
Hindi mo ba narinig ako? Mayroon kang isang bagay. Hindi mo nakikita na nakikipag-usap ko sa babae na ito. Paano mo maaaring tumama ang mga tao? Ano ang mali sa paghis sa kanya? Hindi ba siya ay masyadong pangit at matalo? Sino ang sinasabi mo ay pangit? Ano ang tungkol sa iyo, pangit? Kayo ay ang mga pangit. Yume, kalimutan ito. Huwag magtalo sa kanila. Pumunta tayo. Kung saan maglakad? Sasabihin ko sa iyo kung ano. Ngayon hindi namin kukunin ang aming mga kapatid. Hindi mo gustong pumunta kahit saan kung masaya ka sa akin. Ano ang ginagawa ng mga taong ito? Ano ang sinabi sa kanila ng aking pinsan? Tignan sa lana ng manok. Rolol. Gi. Ano nang gusto ninyo? Huwag kayong lumapit. Laro lang tayo. Nandito si Maimang. Palitan ng plano. Tigil. Huwag ninyong galawin ang ko. Sa akin na lang kayo. Sa akin na lang kayo. Sayo? Sage. Ang galing mo. Siya ang tunay na One Wing. Sino ang One King? Seryoso ka pala. Ang daldal ng babaeng to. Patayin niyo. Hoy, Babae. Huwag kayong manakit. Tigil. Sinong sinisigawan mo? aray. Yuka. Aray ko. Sinong sinisigawan mo? Kuya May, tulungan mo ako. Kuya May, Tawagin mong kuya? Kahit tatay pa ang tawag mo. Wala. aray. Aray. Sinong sinisigawan mo? Aray. One King, tulungan mo ako. One King? Sage. One King ka pala? Sipa ka. Boss. Hindi kaya huli na tayo? Baka iparefon tayo ng boss. One King? One King ka pala? One King ka? One King. Yung One Wing lang ang bugbugin. Bugbugin nyo hanggang magkalat ang ngipin. Bahala na. Sex na. Aray. Nangangawit na ang kamay ko sa paghampas. Ako na. Aray. Aray. Kuya May, tulungan mo ako. May emergency meeting si Boss May. Ano? Emergency meeting. Ha? Kuya May, huwag kang umalis. Tigil na kayo. Tatawag ako ng pulis. Pulis? Takbo na. Anong tatawagan? Pulis? Nagbabanta ka? Ang lakas ng loob mong tumawag ng pulis talaga. Saktan mo siya, bilisan mo. Ubarin mo ang gamit niya. Ganoon lang. Teka, ako na. Ano ba ang ginagawa ninyo? Tigilan nyo na. Tignan ko kung sino sa inyo ang tatapak sa kanya. Ako. Aray. Maimang. Ayos ka lang ba? Ayos lang, buti dumating ka kaagad. Amitabha. Bakit ka nagaganito, tapos nagmamapuri ka pa? Ikaw ang nag-utos sa mga taong iyon. Paano ko malalaman na yung mga taong iyon ay... Sabi ko na nga ba sa iyo, huwag mong guluhin si One King. Ngayon okay na, kasalanan mo naman ito, sinasabi ko sa iyo. Ngayon gusto mo nga na hindi siya guluhin, imposible na. Alam mo ba kung sino siya? Sino ba siya? Siya yung taong nagligtas kay Maymang noon. Ano? Hindi na ito may tatago.
Malalaman din ito ni Maimang maaga o huli. Pag nangyari iyon, mawawala na lahat ng aking kayamanan at marangyang buhay. Makyumi, ano ba ang balak mong gawin? Siyempre, tanggali siya para mawala na lang itong siketo ng tuluyan. Makyumi, nababaliw ka na. Ngayon lang ako nakakuha ng lahat ng ito. Ako ba papayag na kunin niya lahat ito sa akin? Kung gusto mong gawin mo na lang mag-isa, huwag mo akong idamay. Dong Baozu, ikaw ang pumwersa sa akin para sumama sa plano mo noon. Ngayon gusto mong umiwas, sa tingin mo pwede pa iyon? Sa susunod na lumabas ka, magdala ka ng ilang bodyguard na. Kung hindi ako dumating ngayon, tapos ka na. Hindi na kailangan, simula ngayon, hindi na ako pupunta sa mga liblib na lugar lang iyon. Sige na. Kailangan ko nang umalis, kung hindi, kukulitin na naman ako ng nanay ko. Umuwi ka na rin ng maaga. Ingat ka ha. Bye. Makyume, ikaw. Ano ba itong ginagawa mo? Kapag hiniling ko sa iyo na umalis kay Nancheng, hindi ka umalis ngayon. Gusto mo nang umalis, hindi ka na makakaalis. Ano ang ibig mong sabihin? Ang bagay na pinaghirapan kong makuha, bigla mo na lang kinuha. Ano sa palagay mo ang gusto kong gawin? Makyume, sobra na ang binigay sa iyo ni Maimang. Huwag kang masyadong gahaman. Hindi lang pera niya ang gusto ko, pati siya mismo. Bakit ka pa nakikipag-usap? Tapusin na natin ito at umalis na tayo. Direktor Dong, magkasabwat pala kayong dalawa. Ano nung nagmamadali? Ginawa niya sa akin yon noon. Ibabalik ko sa kanya. Lahat ng kahihiyang ibinigay niya sa akin. Ang ganda ng mukha mo. Kaya pala nahuhumaling si Kuya Mai sa iyo. Ano kaya kung gasgasin ko ito? Magugustuhan pa kaya ni Kuya Mai? Makyume, kumalma ka. Sisiraan mo lang ang sarili mo sa ginagawa mo. Pangit. Ayos. Ngayon, pareho na tayong pangit. Ano-ano ang gagawin mo? Siyempre, itatak ko ang mga salitang ito sa mukha mo magpakailanman. Huwag. Maimang, Okay ka na. Dong Baozu, kasali ka rin dito. Ako. Kuya Mai, hindi ganoon. Pakinggan mo muna ako. Naglalaro lang naman ako sa kanya. Laro? Akala mo ba tanga ako? Mga tao, dalhin niyo silang dalawa sa presinto. Huwag, huwag. Alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi na ako ulit. Huwag mo akong ipaaresto. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Marami na akong pagkakataong ibinigay sa'yo. Alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Hindi na ako ulit. Nababaliw ka na, Makyume. Wala ka ng pag-asa. Kuya Mai, nabali ang kamay ko noon para iligtas ka. Isipin mo na lang na iniligtas kita, patawarin mo na ako. Kuya Mai, kung hindi dahil sa pagliligtas ko sa iyo, patay ka na noon. Matitiis mo bang makulong ako?
Hindi pwedeng palayain. Presidente, nalaman na namin. Yung taong nagligtas sa iyo noon. Hindi si Makyumi. Nagkunwari lang siya. Ano, nagsisinungaling ka? 5 taon na ang nakalipas. Dahil sa isyu sa ugali mo. Matagal na kinatalsik sa paralan. Noong araw na nagkaroon ng aksidente ang presidente. Impossible na nandoon ka noon. Si Dong Baoshu ang pinsan mo. Siya ang nag-utos sa iyo na magpanggap na ikaw ang nagligtas sa presidente. Hindi totoo yan. Wala namang sugat ang kamay mo. Ano pa ang masasabi mo? 5 taon na ang nakalipas sa paaralan, yung nasugatan ang braso, siya yun. Aray, aray. Makyumi, niloko mo ako. Magpanggap ka. Kung gusto mong magpanggap, ipapanggap kita habang buhay. Tara, putulin niyo ang kamay niya. Hoy, Kuya Mai, alam ko na ang pagkakamali ko. Pakiusap, patawarin mo na ako. Gagawin ko ang lahat, kahit ano. Sige, tingnan natin kung talagang nagsisisi ka. Ikaw ang gumawa. Ikaw ang gumawa. Isang daliri lang ang kailangan ko. Huwag. Kung ayaw mo, buong kamay mo ang puputulin. Opo. Ako na, ako na. Anong ginagawa niya? Epilepsya. May epilepsy siya. Nagkakaroon siya nito kapag na-stress. Kailangan siyang dalhin sa doktor agad. Huwag na, dinala ko ang doktor. Ha? Ano nang balak nitong matalino? Hoy, nananakit ka pa. Boss Mai, gising na siya. Dalhin niyo ang dalawang yan sa presinto. Gugustuhin kong ang huling bahagi ng buhay nila. Ay sa bilangguan nila gugulin. Opo. Boss Mai, wag naman. Kuya Mai, pakiusap, patawarin niyo na kami. Kuya Mai, Boss Mai. Alam ko na ang pagkakamali ko. Pakiusap, Kuya Mai. Ikaw, Ano? 5 taon na ang nakalipas. Sa Nancheng Yizong. Ikaw ang dahilan kung bakit naputol ang isang braso ko. At iniwan mo akong mag-isa. Yung tao noon, ikaw pala yun. Maimang gago ka. Gago. Mabuti naman. Ang tagal kitang hinanap, hindi ko akalain, nasa tabi-tabi mo lang pala ako. Gago ka.